araw, lungsod ng San Jose del Monte. Magandang San Joseño po sa ating lahat. Ngayon ay April 30 at ito po ang ating 15th episode. Salamat po sa pagtutok sa paboritong Thursday habit ng pamilyang San Joseño. Sa ngalan po ni PIO Head Brian Ocampo, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Ang programang maghahatid ng iba't ibang mahahalagang pangyayari, impormasyon at opinyong para sa inyo, San Joseño. Samahan niyo po ako sa isang oras ng makabuluhang pagbabalita, paghahati ng mga kwento ng inspirasyon at syempre, mga makukulay na ganap at mga programang naghahatid ng tagumpay sa lungsod ng San Jose del Monte. Bahagi po kayo ng ating talakayan at kwentuhan, kaya naman sama na sa diskusyon sa pamamagitan ng paglalagay ng inyong mga komento, katanungan o kaya naman pagbati sa ating comment section. Unahin na natin ang Express Balita at Impormasyon, mga pangunahing kaganapan sa lungsod na dapat alam mo, San Joseño. Bilang paghahanda sa paparating na tag-ulan, nilibot ng mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang mga tulay sa lungsod upang maglagay ng river stop gauge o water level monitoring bilang parte ng early warning system kung saan nauna nang nalagyan ang Linawan Bridge at Kaitutong Bridge nitong April 23. Layunin nito na mas mapabilis ang pagbibigay babala sa komunidad na malapit sa ilog kung kailan sila dapat na lumikas at lumipat sa mas mataas na lugar upang mabawasan ang pinsalang maaaring idulot nito, hindi lamang sa kanilang mga ari-arian kundi pati na rin sa buhay ng bawat isa. Nagpapatuloy ang Project Ladder, a week-long sport clinic for young and promising athletes ng City Youth and Sports Development Office o CYSDO para naman sa basketball na isinagawa nitong April 28 sa City Sports Complex, Barangay Minuyan Proper. Ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang sigla at dedikasyon sa bawat pagsasanay sa gabay ng mga coach na patuloy na humuhubog sa kanilang kakayahan sa laro. Layunin ng programa na mapalakas ang pundasyon ng mga kabataan sa basketball, maitanim ang disiplina at pagtutulungan at mahubog sila bilang responsableng atleta at aktibong miyembro ng komunidad. Nagsagawa ang Regional Interagency Committee o RIAC para sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program ng Local Government Unit Compliance Assessment sa iba't ibang bahagi ng lungsod nitong April 29. Sa pangunguna ng Department of the Interior and Local Government o DILG at mga katuwang ng miyembro ng RIAC, sinuri ang mga on-site validation areas kabilang ang Muzon Public Market, mga resettlement sites ng Pleasant View Residences at Rising City Village, cleared informal settlers area ng Barangay Dulong Bayan, Central Materials Recovery Facilities or MRF, at mga barangay MRFs ng Barangay Kaypian, Dulong Bayan at Francisco Homes, Giho. Sumailalim sa gender and sensitivity training ang mga kawani at namumuno sa Barangay Fatima 1 sa Casa Belinda Private Resort and Events Place nitong April 27. Kasama sa mga pagsasanay na ibinigay ng City Population Office sa mga kawani ng nasabing barangay ang Gender and Development Planning and Budgeting, Creating Gender-Responsive Workplaces, Magna Carta for Women at Safe Spaces Act upang mabigyang pansin ng mga pulisiya at kultura sa tanggapan ng barangay. Layunin ng aktibidad na ito na magkaroon ng kamalayan ng mga kawani tungkol sa gender-responsive programs ng nasabing barangay. Pinangunahan ni Congressman Arthur B. Robes ang pagpupulong sa kanyang tanggapan kasama ang mga solo parent leaders mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod nitong April 27. Kabilang sa tinalakay ang mga posibleng pagkakataon para sa mga solo parents na magkaroon ng trabaho, scholarship at mga benepisyo tulad ng Solo Parent Identification Card at iba pa. Layunin na nasabing pagpupulong na palawakin ng oportunidad at maalalayan ng mga solo parents sa lungsod sa kanilang araw-araw na pamumuhay.
Pinaigting ng Human Resource Merit Promotion and Selection Board o HRM-PSB ang proseso ng deliberasyon para sa City Civil Registry Office nitong April 28. Sinuri sa proseso ang mga aplikante para sa mga posisyong Administrative Aid 4 o Bookbinder 4 at Registration Officer 1 upang matiyak ang kanilang kakayahan sa pagiging angkop sa tungkulin. Layunin ng deliberasyon na matiyak ang pagpili ng mga karapat-dapat at may integridad na kawani. Mapanatili ang mataas na pamantayan sa serbisyo publiko at higit na mapalakas ang tiwala ng mamamayan sa pamahalaan. Naghatid ng nakabubusog na food treats ang Pistang Bayan Executive Committee 2026 ng St. Joseph the Worker Parish para sa mga persons deprived of liberty o PDLs sa City of San Jose del Monte Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Male Dormitory nitong April 27. Kasunod nito, naghatid din ng free legal consultation ng Office of the City Legal Service sa pakikipagtulungan sa Integrated Bar of the Philippines, Bulacan Chapter at iba pang mga abogado sa pamamagitan ng online video conference para sa ilang mga PDL at face-to-face naman para sa ibang mga Sanosenyo na dumulog din sa programa na ginanap naman sa City Covered Court. Layunin ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Ate Rida Robes, katuwang ang Pistang Bayan Executive Committee na mahatira ng serbisyo ang mga Sanosenyo kahit pa ang mga PDL sa The Rising City. Sa pakikipagtulungan ng Barangay Care Caravan o BCC sa mga tanggapan ng pamahalaang lungsod, nakapaghatid ng libreng serbisyo sa 500 Sanosenyo sa Capitol Phase 1, Towerville, Barangay Santo Cristo nitong April 30. Nahatira ng iba't ibang serbisyo ang 500 residente sa lugar kabilang ang mga serbisyong handog ng Community Affairs Office at City Civil Registry Office para sa rehistro ng mga birth, death at marriage certificates. Nagkaloob din ng konsultasyon tungkol sa business permits and Business Permit and Licensing Office. Libreng notaryo at konsultasyong legal naman ang ibinigay ng Office of the City Legal Service. Samantala, naghatid naman ng City Social Welfare and Development Office ng proseso sa pagpapa-ID ng mga senior citizens, PWD at solo parent habang alok naman ng PhilHealth, ang PhilHealth Yakap Profiling sa mga Sanosenyong miyembro nito. Nagbigay din ng libreng check-up ang City Health Office para sa kalusugan ng mga residente sa nasabing barangay. Patuloy na mag-iikot ang BCC para makapaghatid ng serbisyong may malasakit sa iba't ibang barangay sa lungsod. Matagumpay na ginanap ang First General Assembly ng mga Barangay Public Information Officers sa pangunguna ni PIO Head Brian G. Ocampo sa lungsod ng San Jose del Monte. Dito po yan kanina sa New Government Center, April 30. Binisita ni Congressman Arthur Robes ang pagtitipon bilang suporta ng pamahalaang lungsod sa mga nagsisilbing tagapaghatid ng balita at kinilala rin ng mga BPIOs na naging masigasig sa paghatid ng impormasyon mula sa barangay na kanilang pinanggalingan. Para po yan sa taong 2025. Kasabay nito, nagkaroon din ng training at workshop tungkol sa caption writing upang mahasa at makatulong sa kanilang pagbabalita. Kalinga at talino para sa mga batang Sanosenyo. Pinasinayaan na ang Child Development Center sa Graceville 2 at ang official public service ng Barangay Graceville ngayong Huwebes, April 30. Pinangunahan ni Reverend Father Bernard Nabong ng Our Lady of Lourdes Grotto Shrine ang pagbabasbasa na sabing proyekto. Opisyal na binuksan naman ito sa publiko ni Congressman Arthur B. Robes kasama si Social Welfare Officer 2 Margarita Bernales at mga kawani sa pangunguna ng punong barangay Len Garcia. Ang Child Development Center na ito ay magsisilbing tuntungan ng pagsisimula ng pagbibigay kalinga at karunungan sa mga batang Sanosenyo sa nasabing barangay. Para sa iba pang balita, makakasama natin ang mga campus broadcasters mula sa Kaipian National High School.
Good day, Philippines! Good day, rising city of San Jose del Monte. I'm Shane Tenorio, your campus broadcaster from KPN National High School. This is PIO Live, bringing you the hottest news and information for San Joseños. In observance of the International Earth Day 2026, with the theme Our Power, Our Planet, the city government of San Jose del Monte intensified its weekly cleanup drive on Saturday, April 25 in Barangay Asuncion. The City Environment and Natural Resources Office, or CENRO, together with barangay officials and staff, led the cleanup of roads and waterways. The initiative aims to prevent the buildup of waste that may cause clogged drainage systems and illnesses for residents. This effort is part of the city's ongoing campaign to maintain environmental cleanliness and to encourage residents to practice discipline and proper waste management. In addition, various barangays across the city actively participated in the ongoing weekly cleanup drive in support of the Basura No Way program of Mayor Ate Rita Robes. Led by barangay officials together with staff and residents, cleanup activities were conducted in roads, drainages, and other public spaces to prevent the buildup of waste and maintain community cleanliness. The initiative aims to strengthen public awareness and encourage active cooperation among citizens in sustaining a clean, safe, and healthy environment for every San Joseño. A standout performance by Singing Tanglawan ng San Jose del Monte took center stage at the International Dance Day Festival, or IDDF 2026, on April 23 at the Samsung Performing Arts Theater in Circuit, Makati City. The powerful presentation captivated the audience, showcasing the city's rich culture, artistry, and unity through expressive movement and storytelling. The event was attended by Councilors Dr. Vanessa Michelle Roquero and Briggs Abella, along with several city government employees, in support of local talents on a national stage. Other notable performances included Sayaw Tanglawan, symbolizing hope and resilience, and Mali, Habulan at Agawan sa Kabilugan ng Buwan, which revived traditional Dumagat games and highlighted the importance of preserving indigenous heritage. Each performance reflected the depth of San Jose del Monte's cultural identity, leaving a strong impression on both audiences and fellow artists. A bountiful morning awaits San Joseños as the Kadiwa ng Pangulo opens this Saturday, April 25. The program offered affordable goods such as rice at 20 pesos per kilo, along with fresh vegetables, fruits, meat, and fish. Basic necessities including canned goods and eggs were also available for residents. This initiative is a result of the continuous coordination of the local government led by City Mayor Ate Rita Robes, in partnership with the City Agriculture Office and in support of national government programs. The Kadiwa ng Pangulo aims to provide accessible and affordable food options while supporting local producers and ensuring food security in the community. I'm Shane Tenorio, your campus broadcaster from KPN National High School, and this is PIO Live. Lingkod Ako ng May Kapansanan ng Pilipinas Incorporated officially marked its 12th anniversary last Saturday, April 25th. The celebration was more than just a milestone. It was a tribute to the successful programs and projects launched over the past year. Since its inception, the organization has remained steadfast in its mission to provide joy, hope, and strength to Filipinos living with disabilities. The city government, under the leadership of Mayor Ate Rita Robes, reaffirmed its full support for the group, emphasizing a commitment to service with a heart. The city mayor highlighted that the goal remains clear: to ensure every San Joseño in the PWD sector can live independently and on their own terms within an inclusive and caring environment.
Get ready for some high-flying action as Ateridas Cup Inter-Barangay Volleyball League 2026 officially kicks off. The tournament held its grand opening ceremony this Saturday, April 25th, unveiling a massive lineup for its second season. A total of 19 teams in the men's division and 12 teams in the women's division were formally introduced, all vying for the prestigious championship title. The league is a flagship initiative under the leadership of Mayor Florida Aterida Robes in close coordination with the Sangguniang Kabataan Federation led by President Engineer Simon Kiel Ipio. Providing technical and logistic support is the City Youth and Sports Development Office or CYSDO, headed by Luis Gutierrez. Organizers are calling on all San Joseños to rally behind their local players. And if you can't make it to the courts, you can catch the live stream of the games on the official Facebook pages of the CYSDO and the SK Federation, where the full match schedules and updates are also posted. Barangay Graceville turns back the clock and brought Filipino traditions to the streets for the next generation. Last Friday, April 24th, the barangay government officially launched Larong Pamana Sama-Samang Sigla, Husay at Saya. The initiative aims to pull children away from their screens and introduce them to the timeless heritage of Filipino street games. The neighborhood came alive as barangay staff taught local youth the basics of patintero, the balance of kadang-kadang, and the agility of luksong tinik. The project, spearheaded by Punong Barangay Len Garcia, is a collaborative effort with various homeowner associations or HOAs across the jurisdiction. Beyond just physical activity, the program seeks to foster community unity and instill a deeper appreciation for Filipino culture among the youth. Organizers hope these games of our heritage will lead to a more active and culturally aware generation in the rising city of San Jose del Monte. I am Pete Curioso, your campus broadcaster from Kaipian National High School, and this is PIO Live. DSWD Field Office 3 is taking a major step forward in streamlining assistance for San Joseño families through modernizing social services for the digital age. Last April 23rd, officials gathered at the new government center in Barangay Dulong Bayan for a critical orientation on the new Forpis platform and compliance verification system. The presentation was held for the staff of the City Social Welfare and Development Office or CSWDO. The highlight of the meeting was the announcement of a pilot test for this innovative technology. Barangay Paradise 3 and Barangay San Isidro have been selected as the testing ground to ensure the system's effectiveness in a real-world setting. This digital shift aims to drastically speed up the compliance verification process and the distribution of cash grants. By moving updates for beneficiaries online, the DSWD hopes to eliminate delays and provide more efficient, transparent service delivery to thousands of Forpis households. CS Tradium Public School Teachers and Employees Multipurpose Cooperative successfully held its first annual General Assembly meeting for 2026 on Saturday, April 25th. A key highlight of the gathering was the official installation of the organization's new officers. Members also reviewed a series of successful programs and activities carried out over the past few months, all aimed at ensuring the continued expansion and the stability of the cooperative. City Cooperative Development Office, led by City Cooperatives Officer Leonila Daza, joined the assembly. The office remains a steadfast partner to local cooperatives, working closely with the city government to promote the vital benefits, programs, and services that every member deserves. The assembly concludes a busy month for local cooperatives, following recent governance and management seminars hosted by the city. Mayor
Mayor Ate Rita Robes officially brought the Alagang Kay Ganda or AKG program to Barangay Lawang Pari last Friday, April 24th. The kickoff event provided a summer confidence boost to 80 local residents who were treated to a full day of pampering, all free of charge. Professional stylists and therapists were on hand to provide free haircuts, hair treatments, coloring, and relaxing body massages. The AKG initiative aims to give a busy San Joseños a much-needed break while helping them embrace a fresh new look for the hot summer season. Alagang Kay Ganda Beautification Caravan will continue to roll out across various barangays in the coming days. I am Rian Vargas, your campus broadcaster from KPN National High School, and this is PIO Live. Muli po sila po ang ating mga campus broadcasters mula sa KPN National High School. Tara't silipin naman po natin ang mga aktibidad at programang nagpapalakas sa ating komunidad. Ano po kaya ang latest sa mga barangay? Alamin natin yan sa Ganap sa Barangay. Bilang paghahanda sa posibleng pagyanig ng lindol, sumailalim ang mga kawani ng San Jose del Monte Luzon Medical Center sa earthquake drill sa pangunguna ng City Disaster Risk Reduction and Management Office itong April 27. Layo ng aktibidad na mapalawak ang kaalaman ng bawat individual tungkol sa safety measures, tamang paglikas at maging ligtas sa gitna ng kalamidad. Dumako naman po tayo sa BGC o Barangay Gumaok Central. Inilunsad ang Operation Libreng Tuli sa mga kabataang lalaki ng Barangay Gumaok Central na pinangunahan ng mga barangay health workers nitong April 27. Hangad ng naturang programa na buksan ang kaisipan ng bawat kabataan tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga ng kalusugan at pagpapanatili ng maayos na kalinisan bilang paghahanda sa kanilang pagbibinata. Muling inihandog sa 80 residente ng Barangay Santo Niño ang ultimate makeover sa ilalim ng programang Alagang Kay Ganda ni Mayor Ate Rita Robes nitong April 28. Layunin ng nasabing programa na maghatid ng libreng hair treatment, masahe, gupit at hair color upang mas mapangalagaan ang bawat San Joseño. Sabay-sabay na umindak at nakiisa ang mga kabataan ng Bagong Buhay Trip sa ikalawang araw ng dance workshop kung saan itinuro ang iba't ibang klase ng sayaw nitong April 27. Kabilang din sa aktibidad ang paghasa sa kanilang galaw, ritmo at coordination upang mahikayat ang mga kabataan na ipakita ang kanilang kakayahan at mas mapalakas ang samahan ng dance community. Abangan ang kabuuan ng mga detalye ng mga balitang yan sa Balitang San Joseño at Express araw-araw sa PIO Facebook page at syempre sa mga official Facebook pages ng bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod at mga barangay. Maraming salamat din po sa mga katuwang natin sa paghahatid ng mga latest update mula sa ating mga DGIOs at BPIOs o mga Digital Governance at Barangay Public Information Officers at syempre sa ating mga TV broadcasters mula sa KPN National High School. Susunod, alamin ang kwentong press con ng mga campus broadcasters mula pa rin sa KPN National High School na nagwagi bilang 5th Best TV Broadcasting and Scriptwriting Production English category sa Regional Schools Press Conference o RSPC 2026. Abangan yan sa pagbabalik ng PIO Live. Maraming salamat po sa ating mahal na kalihim, Secretary Kiko, at sa ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi niya kinakalimutan ang lungsod ng San Jose del Monte. Masaya din po ako na dahil kahit po tayo nasa urban section already, ay hindi natin napapabayaan pagdating sa food security.
morning, San Joseño. Nandito ay Sir Minuyan Proper. Ating papasyalan yung ating gulayan sa pamayanan. Just in time for our problem in the world. Kasi kailangan natin gumawa ng pamamaraan kung paano hindi magutom ang taong bayan. Kaya kailangan natin patuloy ang gawin nating programang magtanim ng gulay, mag-alaga ng hayop, para nang sa ganun kahit dumating ang ganitong sakuna or krisis sa buong mundo ay hindi natin mapabayaan ang kagutuman ng taong bayan. Natapos na po tayo sa programa doon sa ating gulay sa pamayanan kung saan lahat ng mga kasama natin ay nagtatanim, umpisang pagtatanim at patuloy na pag-aalaga para talagang mas marami tayong maani, maraming gamitin ang ating mga kababayan. At maturuan, importante dito maturuan natin lahat ng ating mga kababayan at alamin kung paano magtanim at umani at kumain ng gulay. Okay sa inyong lahat. Salamat. Magkita-kita tayo ulit. Area San Joseño. Ito pa rin po ang PIO Live. May tanong, reaksyon o mensahe po ba kayo? Sali na sa usapan. I-comment na yan dahil gusto naming marinig ang bawat boses ng San Joseño, kaya makilahok at maging bahagi ng talakayan dito sa PIO Live. Mula sa dibisyon hanggang sa rehiyon, hindi nagpahuli sa galing sa pagbabalita at pagbibigay impormasyon ang ating mga kabataang San Joseñong tampok ngayong araw. Ang ating panayam sa mga proud San Joseño High School broadcasters na kumatawan sa lungsod sa Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 at nagbigay karangalan sa lungsod. Panoorin po natin dito. Maganda San Joseño, ito po ang PIO Live sa nagdaang Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 na ginanap sa Balera Aurora, piling-pili at salang-sala ang mga paaralan na nakapasok sa naturang antas ng kompetisyon. Laban po yan sa iba't ibang mga lalawigan at paaralan sa buong Central Luzon. Kaya naman isang kagalakan po sa atin dito sa ating studio na makasama natin ang naging pambato ng DepEd Schools Division of San Jose del Monte para sa TV Broadcasting English category at buong husay na nag-uwi ng karangalan sa lungsod dahil nasungkit lang po nila ang ikalimang pwesto sa overall score ng kompetisyon. Ladies and gentlemen, kasama po natin, let us all welcome kay PN National High School TV Broadcasters English category. Magandang araw sa inyo at welcome sa ating PIO studio. Bumati muna kayo at magpakilala sa ating mga kababayan. First on the scene, always on the beat. This is Angela Gonzalez, your technical director. Frontliners Empower. This is your live reporter, Akisha Madulara. Truthful, fearless, and empowering. This is your anchor, Shane Tenorio. First on the scene, always on the beat. This is your infomercialist, Rian Vargas. This is your news presenter number 2, Ramji Opamit, frontliner of justice. First on the scene, always on the beat. This is your floor director, Adaira Lopez. This is your news presenter number 3, Pete Curioso, stirring fearless curiosity, one story at a time. Unang-una sa lahat, thank you very much sa pagpapaunlak dito sa interview nito. At congratulations sa nakamit ninyong tagumpay para sa lungsod ng San Jose del Monte and of course, para sa inyong pinakamamahal na eskwelahan. Unang-una, Ate Angela, total ikaw din ang pinaka-tinuturing nilang leader dito. Kumusta kayo lahat? Ano po kami, very happy and satisfied po kami sa naging outcome po ng broadcaster po namin or pag-produce po ng TV prod po namin. And very po kami, sobrang saya po kasi medyo hindi nga po namin expected yung 5th place po kasi meron din po kami mga challenges and na na-encounter during the prod po. So very kabado po kami sa maging result. Pero
na-maintain naman po namin yung saya kasi po parang nagsama-sama and sama-sama po kaming hinarap yung problem na yun. Take us back to that moment. Bago muna kayo nabuo, ano mga yung pinagdaanan ninyo? Lahat pa kayo ay dumaan sa isang audition? So sa school po kasi namin sa Kaipian National High School, meron po kami tinatawag na special program in journalism or also known as SPJ po. And dito po, isa po siyang specialization where nag-aaral po kami how to radio script writing, TV script writing and broadcasting po. And I'm very grateful po sa teacher namin, si Sir Allen po, na siya po yung talagang unang nakita po ng potentials namin and nagsali sa amin sa gantong kinds of competition po. Nag-uumpisa talaga ang lahat para sa pag-discovery muna ng mga talents at naging consistent ba ang team ninyo from the beginning na kayo-kayo ang magkakasama? Well, yes po. Meron lang pong kakonting umaalis pero meron din po nadadagdag and nagiging solid din po talaga yung team po namin sa TV Broad. Oh, let's take us back to that moment. Ano yung mga preparations na ginawa nyo? Ikaw, Miss Anchor, Shane. Sa preparation po na ginagawa namin, before DSPC, nagtitraining po kami always. And syempre po, preparation din po, physically, we have to look very professional and yung itsura po natin, lagi nakaayos. Syempre po yung sa bosses, sa amin po, kahit sa bahay, titingnan po namin sa salamin kung okay na po ba. Syempre, ingatan din po yung bosses. And face card din. Yes. No, hindi nakakalimutan talaga sa broadcasting. Face card, talent, and of course, yung content. Hindi dapat nakakalimutan. But personally, ano ba yung preparations mo? Actually po, sakitin po ako. So, actually before DSPC, nagkasakit po ako and super kinakabahan po ako kasi baka yung boses ko hindi na maganda, but still thank you Lord kasi ganun pa rin po yung boses ko. And syempre po sa supportive ko pong team na lahat lahat na ng gamot pinatry sa akin para gumaling. Thank you. Baka may kasamang dasal na yon. No, Shane. How about si Rhea? How about your group preparations? Ano yung mga paano kayo naghanda bilang isang grupo? I can say po na we had enough preparation po since may intensive training po kami na grabe rin po talaga may mga nababawas po, may nadadagdagan and pati na rin po sa mga problems na nangyayari po, hindi mo po sumasang-ayon sa amin yung mga panahon, pero nasusolusyonan naman po. May mga problems din po na ayun nga po, nagkakasakit yung anchor before contest, pero lagi naman po kaming as a team, nagtutulungan po kami and pati na rin po yung coach namin, syempre nasusolusyonan po and as well as sa preparation po, malaki po talagang tulong yung school head po namin na very supportive po, pati na rin po yung mga teachers po na tinutulungan din po kami, yung pagpunta po dito sa City Hall, yung service po, pati po yung mga pagkain po namin. I can say po na yung preparation po na yun talaga, lahat po na yun, worth it po siya sa amin. But who takes the lead dito sa grupo ninyo? Sino yung mga kino-consider yung mga ate at kuya? Yung bathaluman po namin, si Ate Ada po and si Ate Angela. Since sila po yung mga senior po namin, sila po talaga yung nagtitake ng lead, yung matatakot ka na lang, ganon. Pero in a good way kasi yung intimidation po na yun, it will result po to a good thing na sa production po namin, kung may kailangan pong i-improve, kung may kailangan pong palitan, sila po talaga yung nakakapansin ng mga bagay na hindi po namin napapansin. And speaking of, ikaw Ramjay, ano yung mga nakita mo na natutunan mo from your ates, from your seniors talaga? First of all po, kay Ate Angela po, marami po akong natutunan sa kanya kasi po, nung baguhan pa lang po ako sa TV broadcasting po, siya po yung nagagabay po sa akin sa pagsusulat ng script. And kay Ate Ada naman po, siya naman po yung nag-guide sa akin sa pag-edit po. Nung unang training pa nga po, siya po yung gumawa po ng PKG ko kasi po, nagpapanik na po kami at nagagalit na po yung coach namin kasi time crunch na po siya. Yeah. But aside from that, personally, nakakapag-share din ba kayo sa mga ates ninyo ng mga personal na problema ninyo or mga hinaharap ninyo? Opo, sir. Kasi po, medyo tight na rin po yung mga namin po, yung bonding po namin. Medyo close na rin po kami sa isa't isa. Lagi po kaming may
bonding time after trainings, ganito ganyan. And di po talaga nawawala po doon yung pag-share po namin sa isa't isa ng mga insights po namin, mga problems po, ganito ganyan. And lagi naman po namin nasusuporta ng sarili kung meron po kaming hinaharap po na problema. More than the preparation pala sa competition, no? Mas naging tight pa kayo at na-build niyo yung character ninyo. Let's proceed with the RSPC na. Kumusta naman ang inyong journey sa RSPC, Ada? Siyempre po yung buong journey po namin sa RSPC yung pinakamasaya at yung pinaka-na-anticipate po namin for this whole preparation po. Binigay po namin yung best namin and nung mismong laban po, doon po namin talaga nilaan yung parang araw-araw na training namin. Kahit sa 4 na oras na yon, siniksik po namin yung isang buwan, 3 buwan na pagtitraining sa 4 na oras na yon. At sa 6-minute na production naman po, doon po namin binigay yung best po namin. At naniniwala po kami nung natapos yon ay nabigay po namin yung buong makakaya namin. At yung naging resulta po, yun po yung deserve namin. Kahit man anong place yan, naniniwala po kami na what we get is what we deserve po. At malaking factor yung preparations na ginawa ninyo. And speaking of preparations, gaano ba kahirap i-prepare yung team na to? Gaano kahirap o kadali na i-lead atong mga babies mo? Ano po, yung karamihan naman po sa kanila last year pa po, tas may mga nadagdag po. Para sa akin, hindi po kami nahirapan ni Angela i-lead sila. Kasi unang-una sa lahat, as a team po kami, nililid din po namin yung isa't isa. Pero pag-uusapan po namin yung paglilid namin ni Angela, para po sa amin, hindi po mahirap. Kasi unang-una sa lahat, mature naman po sila at kayang-kaya po nilang dalhin yung sarili nila. Syempre, onting critic lang sa ganito. Pagdating sa content and script, andyan po yung news writer namin si Angela. Pagdating sa postura nila sa camera, ako po yung nagagabay sa kanila. Pag sa editing naman po, kami-kami na po yun. Para sa akin, hindi po kami nahirapan kasi unang-una sa lahat, may kanya-kanya po kaming specialty, may kanya-kanya po kaming skills at nung pinagsama-sama po namin yun, mas naging empowered pa kaming i-lead pa yung buong team na to. And because of these experiences, merong mga emotional part. Diba? Steve, ikaw, or Pete, ikaw. Ano yung, talagang napaghahalo ko na yung Steve at ano yung mga emotional parts ng journey ninyo? Siguro po yung pinaka-emotional part po ng journey is during after po ng RSPC presentation po ng production namin. Since all the pent-up emotions, yung lahat ng pagod na naranasan namin during the months of training, nailabas na namin na kumbaga, tapos na, okay na. And after po nung mismong production po namin, nagkaroon po kami ng bonding time with each other sa mismong billeting school. So, nalabas namin lahat ng emosyon namin, nagkaroon kami ng a bit of fun, at nakapag-bond po kami, nalabas namin yung mga emotions po namin. And let's talk about yung awarding session naman. Kumusta? Did you expect na magiging part kayo ng top 5 or top 10? Hindi po. Wala po kami expectation. Siguro pinoprotektan lang namin yung sarili namin na ma-disappoint. Ayaw namin mag-expect masyado. So, yung natawag kami sa stage, syempre tuwan-tuwa kami lahat. Medyo hindi kasi kita dun sa mga mukha namin sa picture po. Pero tuwan-tuwa po kami sa loob kasi syempre worth it pala lahat ng pagod, puyat namin sa araw-araw na pagtitraining at paghahanda po. Ano ba yung mga awards na nakamit ninyo, Akisha, for your school and for the whole city? Sa Regional Schools Press Conference po, nakuha po kami ng 5th Best Infomercial, 5th Best Script, and yung 5th Best Overall Production po. Wow, congratulations. You really deserve it. Yun palang isang malaking karangalan na maging bahagi ng RSPC. What more, di ba, kapag nag-uwi kayo ng mga exact na patimpalak or mga awards. And ikaw, ano ba yung mga, may mga multo ba kayo? Kasi di ba, isa sa mga tinraining natin ay sana you do your best, wala kayong multo na maiiwan doon. Actually, meron po, pero very slight lang po siya kasi nagkaroon po ng problem in terms sa audio po. Pero nagawan po kasi siya agad ng prank kasi medyo sanay na po ako sa mga technical errors po kasi imagine po, simula nag-start po ako, nagkakaroon talaga siya ng technical errors. Pero syempre po, through trainings, intensive trainings, talagang mas mabilis na po yung paggana ng utak ko paano po siya magagawa ng paraan and masalba po yung production kasi ako po parang nasa akin po kasi yung nakasalalay yung buhay po ng production po namin kasi kahit po
anong galing po ng mga anchor po namin, ng presenters po namin. Kung hindi ko po siya like na-present, hindi po talaga siya like hindi mapapakita yung ganda. So nasa akin po yan. So talagang kailangan ko po mas mabilis mag-isip, mas mabilis magkaroon ng plan B, plan C, kahit anong plan hanggang Z pa yan. Kasi po ayoko po kasi silang makitang umiiyak ganon, kasi ayoko rin po makita nila kung umiiyak. Kaya May po, mga umiyak ba dito during your... kasi po sa anchor po namin si Shane po. Tapos nung nakita ko po siyang naluha na rin po ako kasi parang nadala na po ako ng emosyon kasi syempre po as ate parang syempre pansin ko po lahat ng mga nagiging reaction nila. Si Ada naman po super hindi yan kaya yan, ano ba ginawa natin yung best natin, gumaganon po ako. Gumaganon siya. Tapos parang kabaliktaran niya po ako na parang okay, sige ganun po. Pero yung multo na yan parang nawawala po siya pag napag-uusapan po namin siya sa team kasi nga po sabi nga po ni Pete, yung bond po kasi sa amin parang pag napag-usapan naman po namin siya na parang nagmagarin naman pala kami na okay, worth it pala lahat kasi sobrang very po sila, sobrang galing po nila mag-comfort po kaya parang oo nga, sige, ginawa po namin. Ganun po. But more than broadcasting, ikaw, Shane, syempre, ikaw yung nakaharap talaga. Ikaw ang mukha ng inyong newscast. More than broadcasting, ano ba yung mga natutunan ninyo sa isa't isa? Syempre po, sa kanila po, para po akong nagkaroon ng mas maraming kapatid po kasi ako po yung pinakabata sa team and parang kapag kasama ko po sila, parang lagi po kaliwat kanan yung mga natututunan ko kasi syempre po mas maraming silang experience sa akin and kapag nagkakamali po ako minsan or di kaya may problem po ako, super dali ko lang po silang malapitan kasi ganoon na nga po talaga yung bond namin sa isa't isa. Kaya na-test talaga yung character nyo dito, no? At na-test kung paano nyo harapin ang lahat ng mga circumstances and even the challenges na talagang hinarap ninyo. Pero sa likod po ng mga ngiti at lakas o husay na pinakita ng ating mga batang Giorno, syempre, may mga tao sa likod ng inyong mga paghahanda. Sino-sino ang mga gusto nyong pasalamatan na naging bahagi ng napakagandang journey ninyo? First po thank you po sa coach po namin na super supportive. Nakakatakot man po, pero sa totoo po, natatakot po ako. Pero yung takot po na yung kasi in a good thing pa rin po. Kasi alam ko po na yung intimidation po na nafe-feel ko, ano po yun, for discipline po as a team and sa akin na rin po. Kasi alam po ng coach ko kung ano po yung dapat ko pong itama and yung rin po, yung buong KPN National High School po kasi they've been nothing but very supportive po. Lalo na po yung si Sir Ian, kahit ano man pong problema namin ay andyan po siya lagi, hindi po kami nadadown kay Sir Ian kasi lagi po siyang may advice po sa amin na tumatatak po talaga sa amin. Nadala din po namin sa regional schools press conference. And yung mga families po namin na super supportive po sa amin individually. Alam ko naman po na yung mga parents po nila, mga siblings, ay andyan po lagi tagahatid, tagasundo, tagatawag kapag ginagabi na po kami sa training kasi po may worries pa rin naman po and yung po namin yung lunch na pinaprovide po nila kada magti-training po kami and of course yung team ko po talaga as buo kasi sila po yung mas na po ako sa kanila, mas natuto po ako kasi pumasok po ako sa TV broadcasting na hindi ko po talaga master yung infomercial. And syempre, andyan po si Ate Ada na ma-master niya po. Pero, na-master niya po yung infomercial and tinuruan niya po ako to the point na kaya ko na po mag-isa. Especially po, Sige. And especially po sa inyo po kasi parang kayo po yung nagbigay ng mas magandang opportunity po sa amin na ma-experience po tong studio na to and kami po yung personally nyo pong tinrain every Monday and At yung napapagalitan, no? Opo. Pero yung paggalit po na parang mas parang mas nagtatatak po sa amin na
galingan pa po namin. Kasi parang kailangan po namin kayo ma-impress every Monday. So, talagang yung Tuesday to Friday po namin, doon po kami nagpaplano, sige, ganito gawin natin, baguhin natin to, kung ano sinabi ni Sir Brian, ganito yun. So, parang, yun po yung ini-aim namin every Monday na parang kailangan may makita siyang bago. Dapat hindi niya na mapansin yung mga mali po namin ng mga nakaraang training. So, yun po, super thankful po kami kasi hanggang, Baler Aurora, nandun po kayo. Sobrang thankful. Nanggagulat na lang po kami. Wow, nandito ba sila? And just to make it clear ha, it's not really to impress me, but it's really to let you have that opportunity na ilabas pa ninyo yung kaya nyo. Kasi ang dami pa talaga ninyong potential na maaari nyo pang ilabas. And by the way po, nandito po sa studio ang kanilang coach na pinag-uusapan natin kanina pa dito. Parang wala lang siya dito, no? But I would like to focus more on, syempre, may mga mag-graduate na sa inyo. May mga magpapaalam na. Sino yung mga magpapaalam na dito? So, syempre, it's nakakasad din na somehow this will be the end of your journey. But I think you are very proud, Ada, na na-impart mo lahat ng mga pwede mong ituro sa mga kapatid mo dito. Opo naman, syempre, malungkot nga lang po na gagraduate na kami. Kasi po, kami po ni Angela yung parang sumunod sa pool na nanalo yung school namin sa TV Broad. Andun po kami. Oh, so pioneer pala kayo. Opo. Okay. Nung mga grade 10 pa po kami nun. Tapos, nag-senior high din po kami sa Kaipian. For the one purpose nga po, itong TV Broad, ipagpatuloy siya. So, naiiwan na po namin siya. No choice na kami. Wala nang college doon. No choice na. Sinulit na po talaga namin tong last year namin. Kaya nga sabi ko, ayoko na ng multo. Binibigay ko na lahat ng kaya kong ibigay. Lahat ng knowledge, kay Rian, binibigay ko na rin po kung ano man yung ginagampanan ko sa TV Broad. So may mga na pala kayo, transfer of duties na ginawa. Bigay-bigay na, paso-paso na kasi bye-bye na kami. Napakaganda ng ganitong opportunity, no, sir? Talagang at least ipinagpapatuloy ninyo yung karangalan na talagang nakamit ninyo from the very beginning. At syempre, I'm sure you are all inspired na ipagpatuloy kung ano yung naumpisa ng dalawang ate nyo. Tama ba, Pete? Opo, since sila po yung gumawa ng legacy na yung first year po na sumali sila po yung kauna-unahang nag-RSPC na broadcasting team ng Kaipian. So, it's a heavy legacy to bear na syempre gusto naming ma-maintain yung status na ginawa nila. Ayaw namin sirain yung legacy nila. At syempre, it's a tribute para dito sa dalawang ate natin. Pero I'd like to ask, of course, I'm very excited na malay nyo, makita kayong dalawa ng mga prospect schools ninyo at maipagpapatuloy pa ninyo yung mga nasimulan nyo dito. But let's talk about kung ano ang mga pwede nyong ma-share na inspiration sa mga future campus journalists natin. Sa mga nagnanais maging bahagi ng TV broadcasting, ano ba yung dapat nilang isaalang-alang? Okay po. Sa mga taong gusto pong pasukin yung larangan ng TV broadcasting in campus journalism po, isa lang po gusto ko pong maipayo sa inyo na ang pagde-deliver po sa TV broad ay hindi lang about sa para makita kayo sa TV or para may flex nyo yung pagmumukha nyo. It is all about po na ma-deliver nyo ng tama yung balita na ibabalita nyo po. Kasi po, sa contest po namin, maraming nagsasabi na hindi kami deserving. Kasi nga po, sinasabi nila na munting paaralan lang kami na parang kakaiba na bigla kami nag-boom one time. Pero para po sa akin, kasi marami pong aspect yung TV Broad hindi lang po siya sa pagmumukha mo, hindi lang siya sa pagsasalita mo. Doon din po sa kung paano mo po binabalita yung balita. Kasi po binabalita po namin yung balita na may buong puso at inaalam po namin yung pinaka-detail ng news, kung ano yung pinaka-importante, yun po yung ibibigay namin. At disiplina na rin po sa sarili po. Kasi kung gusto mo po mag-TV Broad, hindi po para, kung hindi ka marunong mag-take ng critic at pressure, hindi po siya para sa'yo. Kasi unang-una sa lahat, marami pong rules na kailangan mong sundin. Kung para sa'yo, kala mo magbabalita ka lang, hindi po. Kung gusto mo mag-TV Broad at handa ka rin po sa pressure, sa puyat, sa pagpupursige sa sarili mo na mag-aral, na matuto ng iba't ibang skills like editing, like speaking, like running. Kasi pag sa TV Broad, tatakbo ka talaga. Hindi pwedeng
Ganun lang. Yeah. Kaya dapat po alam mo po yung papasukin mo. Maraming gusto mag-TV broad dahil gusto nila nang makita sa TV, gusto nilang mapalabas, pero para po sa amin, hindi lang po ayun yung TV broadcasting po. And it's really more of a big responsibility talaga. No? And you did great. Napakadami po mga words of wisdom na shinare ni Ate Ada. And with that, syempre gusto kong marinig, ano ba ang mensahe nyo? Ikaw, Ramjay. Mensahe nyo, especially sa isa't isa, lalo na dito sa mga ate nyo na nakasama nyo for this year. Sa mga ate ko po. Let's make it personal ha, paiyakin natin sila. Sa mga ate ko po, since first year pa lang naman po ako sa TV Broad, di ko po inaasahan na lalaki po ng ganito, magbubunga po ng sobra yung bond po namin. And nag-grow na po ako na sobrang close po sa kanila. Pero po, sana gusto ko nga po na di na po sila umalis eh. Kung pwede lang, no? Sana po, good luck sa inyo sa college. Sana malayo yung marating nyo. Malayo pa pero malayo na. Tama ba? Tama ba? Ayan. Thank you sa inyo kasi ginabayan nyo ako simulat sa pool. Kayo ang nagpag-grow sa akin. Kayo ang nagpag-grow Kayo ang nagpag-grow sa akin bilang isang news presenter, bilang isang writer din na editor. At ngayong aalis kayo, sobrang laki ng shoes na kailangan naming i-fill. Pero babay naman na kasi di naman na ako mag-TV Broad next year. And how about Shane, ikaw? Mensahin mo na lang sa mga ate mo. Yun po. Nung first ko pong pumasok sa team last year, ako pa rin po yung pinakabata. So like, super nahihiya po ako sa kanila kasi new faces, tapos grade 7 pa lang po ako noon. High school, tapos yung first time ko po ma-experience lahat. So, ang ano ko lang po is super thankful po ako kasi yung mga kasama ko po, like, especially si Ate Angela at Ate Ada, never po nila pina-feel sa akin na, hindi po ako belong sa kanila. Talagang kapag may trip po sila, Shane, sama ka, ganun, kahit bago pa lang po ako. Tapos like, kahit sa 1 week pa lang po ng pagtitraining namin, super ganito na po kami kasi nga po, hindi po nila ako pinapabayaan mag-isa. And one final, syempre hindi naman pwede, Miss Angela, di ba, na wala kang mensahe sa kanila. Last words, as team leaders, as ate, dito sa mga iiwanan ninyo? Very super proud po ako sa kanila kasi from the very beginning po, nakita ko po yung improvement nila hanggang ngayon. Kay Aki na, yung first niya po, mga prod niya po is, yung mata niya po, parang pikit-pikit po siya lagi, ganun. Tapos sabi ko, wow, nawawala na. So parang talagang may improvements po sa kanila. At saka, hindi po nila tinitake yung criticism sa kanila as a bad way. Talagang tinitake po nila as a positive po. Tapos kay Shane na simula grade 7 po siya. Talagang nakita ko po na nag-mature po siya. Tapos mas ginusto niya po yung pagiging anchor na parang, andito ko, may kailangan akong patunayan, meron akong dapat i-maintain, ganun po. Kasi, bilib nga po ko sa kanya kasi po, nakuha niya po yung weight ng TV Broad kasi po, syempre, solo anchor na lang po siya mag-isa. So, talagang mapapansin niyo po na parang walang kulang nung may umalis kasi na-feel niya po yung pagiging solo anchor niya. And then, kay Chi naman po, nakita ko talaga yung improvement niya po na parang pinapagalitan po siya kung paano po siya mag-deliver sa infomercial niya. Tapos nakita ko po na talagang mas parang nasa sa puso niya na po yung pagiging infomercialist. Tapos po kay Ramjay po, kahit ang kulit-kulit, kahit minsan pag medyo pinagsasabihan mo, tatawanan ka lang, pero minsan hindi niyo po maseryoso, pero pag pursige naman po siya, talagang pag contest talaga po siya. Yun yung parang contest spirit niya na parang minsan ang hirap na nga po niya biruin pag contest na, pero pag after nun, bigla-bigla na po siyang tatawa, magme-make face na lang po siya, yung asim niyang mukha. Tapos ayan po, kay mamaya na po si Ada. Si Pete po. Kay Pete po, medyo po kasi si Pete dati, medyo, paano po ba, medyo masungit kasi si Pete. Pero nakita ko naman po na talagang pag may gusto siyang gawin, may gusto siyang, lalo na po pagdating sa blender, siya po yung talagang nakakatulong ko. Kahit minsan, medyo nagagalit na siya sa akin. Pero ramdam ko po yung galit niya. Joke na po. Pero ramdam ko po yung pagpupursige niya po talaga. Kaya,
ano po ako, hindi po ako nangangampan na parang iwanan sila kasi alam kong merong pit na talagang pupursigihin. Very competitive. Opo, very competitive. Ayaw niya po nagpapatalo kahit sa away po namin. Ayaw niya po nang nagpapatalo. Kaya ramdam ko po na yung may iwan pong legacy na nga sinasabi niya is mamimaintain po taga at mapapatuloy po ang three-peat po ng TV Broadcasting English ng KPN National High School. Tsaka kay Ada po, si Ada po yung hindi niya po kainiwan kasi yun nga po, nag-senior high lang po kami sa KPN kasi nga po gusto namin ipagpatuloy at masabi sa mga nagmamaliit sa amin noong umpisa na kaya pa po namin at kaya po ibigay at patunayan ulit na paulit-ulit na hindi lang po kami first time at yun na po yung magiging huli namin kasi nandito kami nandito ngayon kasi napatunayan po namin at napatunayan po namin hanggang regionals na nakapag-fifth po kami. And yun po, sobrang thank you po sa kanya kasi syempre po, siya po yung nagiging support system ko din tuwing may tuwing training kasi syempre po pag may kailangan pong gawin, may kailangan baguhin, sasabihin ko po sa kanya and matutulungan niya po ako sabihin kasi po si Adam meron po siyang vibe na kaya po mag-confront ng mga tao, ganun po. So parang siya po yung magsasabi pag may worry ako, nasasabihan niya yung mga team kasi medyo ayoko po kasing medyo nasasaktan siya sa mga salita. Kaya pinapadaan ko po kay Ada kasi Ada po yung magsasabi. Ayun po, kaya very thankful po ako sa team ngayon and sana po sa pag-alis namin is ma-maintain po nila yung bond na meron kami kasi yan po yun eh. Kaya siguro mas nagtataga at mas maganda po yung samahan namin kasi meron kaming naiiwan sa isa't isa na alaala na parang kailangan ganito ulit. Tapos yun po yung some gift namin na parang ano na po siya, ano na po yun, tradition namin na some gift tayo, ganun po. Like, tara, ganun po. Kaya kang, hindi po kami magsasamgyup ng kulang-kulang, dapat kompleto po kami. Kasi po, yun po talaga yung dapat. Napakaganda talaga na nakagawian nila. And of course, it's really fun to hear your stories. Medyo nakakabitin lang kasi we have a very limited time. But last na lang, siguro si Pete na lang. Pete, lahat ng mga pwede nyo pang pasalamatan dito sa naging bahagi po ng journey ninyo. Unang-una po syempre nasabi naman na ni Chin, si Sir Allen ng aming SPA for cultivating our growth and ensuring na syempre ma-develop namin yung mga skills namin at mas mahasa pa kasi naniniwala ako na yung campus journalism hindi lamang natatapos sa DSPC, sa RSPC or NSPC, kundi nadadala natin ito sa beyond the campus. And of course, sa friends, families namin lahat, and sa Diyos, syempre, sa paggabay sa ating lahat. And of course, sa inyo, Sir Brian, sa PIO team, na tumulong talaga sa amin sa pag-shoot ng OBB. Nakita lang kami dun sa labas. Naglabasan na yung mga staff. So, nagulat kami kasi napaka-supportive nilang lahat. So, naniniwala ko na hindi magiging posible lahat ng narating namin kung wala ang kahit isa man lang dun sa mga pinasalamatan ko. And syempre, sa aming school head, Sir Mark Ian B. Bunyog, na napaka-supportive sa mga campus journalists at mga estudyante niya sa KPN na talagang sinisigurado niya na yung mga bata merong sapat na equipments or kapag kailangan ng suporta ng mga bata, sinisigurado niya na ma-action na niya lahat. Ayan. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong kwento at syempre ng inyong tagumpay at syempre ng inspirasyon. Hindi lang sa amin kundi sa lahat ng mga San Joseño na nakatutok ngayon sa PIO Live. Sa ngalan ng pamahalang lungsod na pinamumunuan po ni Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur B. Robes, kami ay muling buong pusong bumabati at nagpapasalamat sa inyong talento, sa inyong husay at dedikasyon sa larangan ng campus journalism ng campus broadcasting. Ang inyong tagumpay ay patunay na walang limitasyon ang galing ng isang San Joseño sa kahit na anong larangan, kahit na anong entablado. Muli, maraming salamat po sa ating Regional Schools Press Conference RSPC 2026 5th place in TV Broadcasting English category, ang KPN National High School. Maraming salamat, Aria San Joseño. Thank you very much, everyone. Congratulations.
At yan po ang Proud San Joseño, hatid ang kwentong inspirasyon mula sa ating mga kabataang San Joseño broadcasters sa RSPC 2026 winners mula sa Kaipian National High School. Dako naman po tayo sa mga impormasyon, anunsyo o mga pabatid sa publiko na dapat alam mo, San Joseño. May naghihintay na oportunidad para sa ating senior high school graduates. Ihanda na ang mga requirements at makiisa sa nationwide job fair ng Department of Labor and Employment o DOLE. Huwag palampasin ang pagkakataon na makahanap ng trabaho. Alamin sa ibaba ang petsa ng venue ng job fair malapit sa inyong lugar. Halina't simulan natin ang journey ng inyong career. Makikiisa rin po mamayang 7 p.m. ang mga kinutawan mula sa bawat tanggapan ng pamahalaang lungsod sa gaganaping Gabi ng Lokal na Pamahalaan na bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ng parokya ni San Jose Manggagawa. Abangan po ang pagtatanghal sa simbahan ng parokya ni San Jose Manggagawa ng isang pelikula, dula at sayaw na pinamagatang Sinisinta. Isang pagtatanghal na maibabahagi sa mamamayan ang kultura at malikhaing sining ng lungsod ng San Jose del Monte. Kita-kits po, San Joseño. At yan po ang ating mga pabatid sa publiko. Bago po tayo magtapos, heto muna ang ating quote of the day. Isang paalala na magbibigay inspirasyon, lakas ng loob, at positibong pananaw sa araw na ito. Dahil sa gitna ng balita at impormasyon, mahalaga pa rin ang pag-asa at pagpapahalaga sa kapwa upang lalo tayong ganahan, ma-inspire at magbigay inspirasyon din naman sa iba. Ito po ang ating quote of the day. Think before you click. Ito ay isang mahalagang paalala na kahit sa modernong panahon, mas madalas itong marinig o matuturing ng isang prinsipyo na matagal nang umiiral. Katulad ng mga sinaunang paalala na mag-isip bago kumilos o magdahan-dahan sa pananalita. Sa panahon ngayon, mas pinabilis ng teknolohiya ang pakikipag-ugnayan natin sa iba. Mas lalo itong nagiging makabuluhan at dapat isasabuhay araw-araw. Ang bawat pag-like, pag-share, pag-comment o pag-post ay may kaakibat na epekto, hindi lamang sa ating sarili kundi pati sa ibang tao. Sa isang iglap, maaaring kumalat ang maling impormasyon, makasakit ng damdamin o makasira ng reputasyon. Kaya nararapat lamang na pairalin ang masusing pag-iisip bago kumilos. Tiyakin na ang binabahagi ay totoo, makabuluhan at hindi nakakapinsala sa iba. Kaakibat nito ang pagiging responsableng bilang isang mamamayan ng digital na community kung saan mahalagang maging maingat sa ating mga aksyon. Igalang ang opinyon at dignidad ng iba at unawain na ang bawat galaw sa internet ay may tunay na epekto sa totoong buhay. Lagi po nating tandaan na hindi lamang po ito paalala, kundi isang paninindigan na patuloy nating isabuhay. Isang gabay upang gamitin ang ating boses at impluwensya sa internet ng may malasakit, integridad at pananagutan. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok sa ating programa. Dahil kayo ang bida sa segment na ito, deserve nyo ang isang malakas na shout out! Shout out po sa ating suki na sa pagpapa-shoutout, BPIO from Barangay Kaipian, Sir Jojo Ranyada. Shoutout po kay Pianyos. Maraming salamat, PIO. Shoutout kay James for watching. From Barangay San Rafael 5 naman po, shoutout daw po sa Barangay San Rafael. From Barangay Gaya-Gaya, City of San Jose del Monte, Bulacan, shoutout sa lahat ng Gayanos. From BPIO naman po natin, from Ciudad Real, Sir Pete Maik. Magandang hapon po sa lahat. Shoutout sa mga bagong halal na opisyales ng BPIO. Congrats po sa inyo at God bless. Congratulations po sa mga bagong halal na officers ng association po ng BPIO. Patuloy po tayo maghatid ng mga napapanahong balita at impormasyon sa ating mga kababayan. From Jazz Encinas, pa-shoutout po, heart. From Reville Serolf Anyaser,
Pa-shoutout po sa buong PIO team na sa Kalam. Congrats SJDM Bulacan. At shoutout din po sa baby ko. You do it great every day. Congratulations din po. You deserve it. Keep healthy and safe. Napakaswerte naman ng baby nito. From Brian Bombita, shoutout po kay Jazz Encina, super pretty and delicacy mo be. Shoutout kay Ate Dayan Emery Sarcilia Dig, love lots, heart heart. From Annalyn Rebecca Aisma, shoutout Marilyn Aisma, see you later. From Gabriel Arela, Idol Shane Tenorio, isa po sa mga broadcasters na nagbalita, ang shoutout niya kanina po. From Erlene Cardona, proud advisor here. Advisor po si ma'am siguro ng mga broadcasters natin from KPN. From Emelda Clarito Sibug Hardin, galing ng mga campus journalist. Proud SPA here. From Barangay Francisco, Siakal, City of San Jose del Monte, maraming salamat po sa PIO family. Lalo na po kay Sir Brian Gomez Ocampo. Congrats sa mga new officers. And thank you din po, BPIO family. From Cristiana Isabel de la Cruz, Idol Eri, ILY. From Irish May Babiera, pa-shoutout po. Shoutout po kay Miss Irish. From Chelsea Harabejo, shoutout po kay Miss Raina Ignacio. I heart you po. From Raina, ay parang may reply si Miss Raina. From Raina Ignacio, love you PIO fam. Thank you for your hard work. Thank you so much din po, Miss Raina Ignacio. Isa po sa ating mga magagaling na Socmed. From Joffe, shoutout po kay Raina Ignacio. Nagkapa-shoutout na sila sa isa't isa. Shoutout po, Manny Flores, Mark Anthony Roque, Franco family from San Jose, Kalumpit, Bulacan. Happy Fiesta po sa inyo. Happy Fiesta po. From Finn Mariano Maningas, pa-shoutout po. Miss you all, PIO fam. We miss you too, Finn. From Johanna Gacosta Fulo, shoutout po sa pinakamabait na supervisor, Sir Jansen. Shoutout daw po kay Sir Jansen na pinakamabait naman na supervisor. From Achilles R. Quitorio, pa-shoutout po sa mga kabarangay ko dyan sa Barangay San Pedro. Shoutout daw po. From JD Johan, shoutout po kay Kuya or Gov Perfecto Jaime L. Tagalog at sa lahat ng Bulacan Viri Fortes Eagles Club. Mabuhay kayo. From Carol Ramos, congratulations. Galing. Apo ko yan. Apo niya po ata ang isang mga broadcasters na nagbalita kanina. From Chelsea Harabejo po ulit, shoutout po kay Miss Emery Dig. Much love po. Sobrang dami nating shoutout sa ating Direct Dayan. Shoutout po. Congratulations. And shoutout po syempre sa aking mga lamidabs na magulang, sa Team A at syempre kay A. Yan po. At dyan po nagtatapos ang ating makabuluhang talakayan sa PIO Live, kung saan ang balita ay malinaw, ang impormasyon ay tama at ang opinyon ay may saysay. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at makikiisa. I-like, i-share at huwag kalimutang i-follow ang official Facebook page ng Public Information Office. Dahil dito, updated ka na, legit pa ang balita. Sa ngalan po ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Atty. De Robes at Congressman Arthur Robes, ako po si Jeff Andrade at ito ang PIO Live. Magandang araw, Arias San Joseño.